Palagay ko hindi niya matatapos ang term yan dahil hindi na mapatakbong gobyerno. Ayaw nilang tanggapin? Meron ba silang kinakatakot? Magandang tanghali po sa ating lahat. Nagsimba na ba ang mga Pilipino? Siguraduhin nyo na hindi si Father Flavi ang nagmisa. Kamusta na mga bubunistang tanghalista ni Bake? Takot na sa impeachment itong si Martin Romualdez at Bongbong Marcos dahil makukulong na ang mga animal. Ayon sa dating opisyal ng gobyerno na tiyak na makukulong di umano itong si Bungit at si Romualdez pag ito'y maging state witness si Saldico at makaladkad papuntang impyerno itong magpinsang mga kawatan. Anak ng kamuti kayo. Pa-like mo muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po pala sa pagsuporta sa Berada Aguila. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At maraming salamat po sa pagsuporta nyo din sa pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Pag-usapan lang po natin yung pahayag po, post ng isang dating opisyal ng gobyerno na naghahabol noon ng mga kurakot. Ito ay patungkol kay Martin Romualdez, Saldico at Bongbong Marcos. Nayon nga po kay Manong Chavit Singson na ang mastermind lamang sa pangungurakot sa kaban ng bayan ay 2 at 3 tao lamang. Si Saldico, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Sila po yung tinagurian nating 3 buayas. Hindi 3 mosquitoes. Na nanggahasa po sa kaban ng bayan. Napilit tayong niluloko ng mga nasa likod niya, mga kakampi niya, at nililihis ang katotohanan. Kasi nung nakaraang araw, sinabi rin po ni Mike Defensor na itong si Saldico, meron pong nagpabot po ng mensahe sa kanya na willing siya magiging state witness laban po kay Bongbong Marcos. Pag tinignan po natin, oo nga, talagang malaki ang papel ni Saldico para makulong itong magpinsang mga kawatan sa gobyerno na nakaupo pa rin ngayon hanggang ngayon sa pwesto. Na ayon po kay Manong Chavit Singson, hindi na umano magtatagal si Bongbong Marcos ay matatanggal na po ito sa pwesto. Pakinggan po muna natin itong sinabi ni Manong Chavit Singson. Narito po, dismayado rin po ang tao eh. Ito po yung development po, sir. Kasama niyo po yung mga dating katulad niyo pong mga dating politiko, sir. Well, meron kami tunay na ipilay pero inunahan nila ng Bugos. sila rin nag-file para ma-dismiss. So, parang wala nang batas, niloloko lang tayo. So anyway, nagpunta kami para mag-file, hindi tinanggap. Yun lang hindi maganda ron. Hindi tinanggap. Dapat tinatanggap yan. So, ang gagawin yata ang plano ngayon, we have to go to Supreme Court. Yun ang sila nakapagtuloy niya, sir. Maganda po yan, dudulog sila sa Supreme Court para yung concern nga ho nila na bakit hindi tinanggap. Actually, planado talaga ho yun. Nakikita ko po yan, una pa lang talagang ayaw na po nila tanggapin. Kasi pag tinanggap nila ho yun, talagang may kulong itong si Bangag. Ma-impeach man yan, panigurado ho. Tuloy ho. Yung pinay mo, sir, hindi tinanggap ng Secretary General. So, wala nang saysay po yun, sir. Paano yun? Hindi, bahala ng Supreme Court. Umasa kami na may mangyayari any moment now. Palagay ko hindi niya matatapos ang term yan dahil hindi na mapatakbong gobyerno. Kaya ngayon, wala nang batas. Pag sila ng complaint, hindi tinatanggap. Dapat tinatanggap yan. Hindi na sila rin ang gumawa. Para lang masabi na, meron na, sa deadline na, wala nang pwede mag-file. So, parang wala nang batas sa Pilipinas. Kumentuhan muna natin yung sinabi ni Manong Chavit. Palagay ko, hindi na talaga matatapos ang termino ni Bongbong Marcos kasi wala ng batas. Actually, talagang dapat hindi na po ito nagpatuloy pa. Kasi pag magpatuloy pa si Bangag sa pagkapangulo, maraming madidisgrasya na naman ng mga buhay dahil sa flood control na puro ghost at binabaha ang mga bayan. Di ba? Recently, Mindanao rin yata. At kung si BBM ay hindi magkusa mag-resign, talagang idadaan talaga sa tamang proseso para siya ay matanggal sa pwesto. Ito na nga ho yung impeachment. Ang problema nga, minikos-mikos nila, na-anticipate na ho talaga nila na maraming mga personalidad, mga bigating abogado, mga politiko, business tycoon, na gusto siyang sipain. Alam niyo po, si Manong Chavit, makaka-influensya yan sa mga negosyante. Kasi ito, negosyante si Manong Chavit. Anong gusto ni Chavit Singson? Kailangan matanggal na sa pwesto si Bongbong Marcos. Malamang may susunod pa yan. Ang masama po dito para sa ating mga tigapakinig sa ibang bansa na Pilipino, hirap na po tayo dahil sobrang baba ang foreign investment. Exactly. Hindi na magtama ang ekonomiya natin maski anong gawin din natin. Napapandar ang gobyerno. Balita ko lang kahapon yung mga natira na buong pundo ng public highway, kinukuha para may gastusin daw sa Asian Summit. Asian Summit, ang laki nilagay yun sa National Spending Program, nagsaksak pa ng 5 billion. Paliwanag yun, nakita ko yun sinaksak 5 billion. So, wala pala yun, nawawala na naman yun. So, apektado lahat. Ang pinakamasama sa lahat, ang utang na po natin ngayon, Pilipinas, 17 trillion. Ang pinabayaran ng gobyerno natin, 2 trillion monthly debt payment. Utang ina. Monthly sinabi niya, baka yearly 2 trillion. Anak ka ng kagwang iwi.
Grabe, no? Matindi itong si Bangag. Yung ASEAN Summit, no? Alam mo, mukhang mapapahiya ho tayo dyan. Malaki po yung pondo yan, ha? Tapos meron pa yata daw sila ibibinta para punduan yung ASEAN. Pero sa palagay ko, maboboykot po itong si Bongbong Marcos ng mga ASEAN leader. Dahil sa kaliwat ka ng korupsyon. Hindi po yan may tanggi. Na ang korupsyon sa Pilipinas ay alam na po ng karatig bansa, lalo na po yung mga ASEAN region, ASEAN country, na di ba kamakailan, napahiya nga si Bungit doon dahil walang pumansin sa kanya, walang kumampi sa kanya sa kanyang pagsusumbong. Binibira na yung China, pero yung mga nakikinig sa kanya, kakampi ng China. Malamang, sa ASEAN Summit po, sa Cebu po ganapin, maboykot at papahiya tayo. Tuloy man ang sabi to. Paano tayo, hindi na mapapatapos ng gobyerno mas gawin niya. Kasi supportahan pa siya ng mga sumusuportahan din ako pwede. Dahil si President Bongbong Marcos, dito na rin niya lahat ng rapid corruption, tapos ginawa niya mas malaki. Eksakto. So halos lahat yung mga senador. Siya rin nagsabi yung interview niya sa chairman niya. Si Porsyento Chucky. mga senador, porsyento mga congressman. Hindi na, sinita yun. Binibintang niya yung mga engineers na pinagawa niya ng pera. Tama dito si Manong Chabi, talagang tolerated po ang korupsyon sa ating bansa under Marcos admin. Unang-una, di ba yung naupo si Bongbong Marcos, ang tinanggal niya yung Presidential Anti-Corruption Commission, na yun yung maghahabol sa mga kurakot sa oras nung panahon ni former President Duterte. Kaya yung tiwala ng taong bayan kay Tatay Digong, grabe, 91%. Pinakamataas na trust and approval rating sa kasaysayan ng ating bansa. Tumaas pa talaga kahit bumaba na sa pwesto. At ang taong bayan nagtiwala pa rin sa kanya. Bakit po? Because of war on drugs at saka yung Presidential Anti-Corruption Commission na naghahabol talaga sa mga kurakot. Dito sa panahon ni Bangag, bigla na lang nagkaroon ng ICI, nung nabisto na sila sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, yung bahang-baha na po ang Pilipinas. Na nakikita na may kumakanta na nag-ICI ang mga animal. Pero ang purpose rin naman ng ICI ay pagtakpan lamang ang panluloko at pangungurakot ng mga buhaya dyan sa gobyerno, kagaya po yung Three Musketeers na sinasabi natin, Three Buhayas, Saldico, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Tuloy nga ho natin. Yung mga engineers, ang nagkakita sa mga contractor para bigay sa kanila. So napakasama po ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Dapat maintindihan bawat Pilipino ang ginagawa natin. Yan naman nila sa ating bansa. Sobrang kawawa na po tayo, wala tayong hilampasan. Lalong-lalo na yung mga kabataan. Wala nang pag-asa. Hindi ko ma-imagine kung paano pa mabubuhay tayo. Sobrang baksak na ekonomiya natin. Sobrang utang. Hindi na tayo makahon. So, Gov, taliwas yung mga nire-report ng ICI na walang ghost projects, walang anomalies sa Ilocos Norte kasi may mga lumalabas sa mga vloggers, marami. yung mga hindi natapos na tulay. Sa Ilocos Norte, sir, marami yung mga... Marami ghost projects sa mismong probinsya ang President Bongbong Marcos. Eksakto. Yun ang nakakaya. Kaya sinungaling itong presidente natin. Siya dapat ang modelo. Siya ang leader dyan sa buong bansa. Siya palpak lahat at ghost project ang mga project nila sa Ilocos Norte. At yung pondo ng mga tobacco producing practices na included ng Ilocos Norte, wala rin binayaran mula lumupo. 23, 24, 25, 26 wala. Zero. So nasan yung mga pera na yun? Pagtanggol lang natin kunti si Manong Chavit sa mga bashers niya. Alam mo kasi marami pong bumabatikos kay Manong Chavit ang sabi, kaya kagalit kay Bongbong Marcos. Kasi nga hindi ka pinagbibigyan. Hindi rin ang ganun ang reason eh. Talagang nasubrahan na ho si Manong Chavit sa pangungurakot. Kasi si Manong Chavit, bilyonaryo na yan. Hindi niya kailangan ng posisyon sa gobyerno. Kung meron man siguro siyang request na tinanggihan, siguro personal niya yun. Pero ito kasi iba na ho eh. Baha, flood control, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang pinag-uusapan na siya mismo, taga Ilocos, hindi niya masisikmura yung ginagawa ng kanyang ikinampanya at kababayan niya na si Bongbong Marcos. Tangin na, sa Ilocos maraming ghost projects, tama na, itampok natin dito. Kasi Sandro, may mga ghost projects talaga, pinuntahan ng mga DDS vlogger, yan ang patunay. Ako nga, nagtataka nga ho ako, itong mga taga Ilocos po ay talagang sukang-suka na kay Bongbong Marcos, pero yung tagapagtanggol kay Bongbong Marcos, hindi taga Ilocos. Ang mga nagtatanggol kay Bongbong Marcos ay mga nasa Maynila, mga kaliwang grupo. Tingnan mo, kay Tatay Digong, taga Davao talagang tagapagtanggol. Kay Tatay Digong sa panahon ng kanyang pagkapangulo at pati pareho tayo mga taga Mindanao. Pero dito kay Bongbong Marcos, mismong taga Ilocos, ayaw po sa kanya. Hindi siya ipinagtanggol. Yan ang maliwanag dyan. So isa lang ang ibig sabihin yan, hindi maayos na leader itong si Bongbong Marcos. Kagaya po dito, sa isang Ilocano doon, na si Attorney Harold Respicio. Sabi ni Harold, takot na kayo. Takot kayo sa impeachment. Ito, pakinggan natin si Harold. Kapag sinabi mong culpable violation of the Constitution, ibig sabihin, alam niya at sinadya niya i-violate ang Constitution. Isang example, unprogrammed appropriations. Ayon sa Constitution, dapat nakaspecify kung ano yung appropriations, saan nang gagaling na fund, at ano ang magti-trigger. Pero ano ang ginawa niya? Napaka-general ng appropriations, hindi specific, labag yan sa Constitution. Hindi sinabi kung saan manggagaling yung fund. Pagkos, ang ginawa nila, ninakaw nila yung fund mula sa PhilHealth at mula sa PDIC. At ganoon din, walang nakalagay ng mga trigger. Ibig sabihin, sadyang linabang nila yung Constitution para makapagnakaw, which brings us sa second, graft and corruption. Inamin ni Saldico na yun yung modus operandi nila para makakuha at mag-distribute ng kickback among themselves. 2 billion SOP every month sa Malacanang. Tama. 57 billion na dinideliver doon sa fourth part. Maleta, in-identify niya lahat ng tao. Ngayon, ano ang palusot ni BBM? AI daw yung statement ni Zaldi. Kung baga nasa korte tayo, nagkaaminan na merong malawakang daya, nagkaaminan na kung sino yung mga involved. Kilala natin yung grupo. Zaldi,
si Romualdez, si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturoan sila. Correct. Kumbaga kung nasa korte tayo, yung credibility na lang ni Zaldi versus yung credibility ni BBM ang issue ngayon. Sino mas maniniwalaan mo? Yung isang tao na detalyado ang kanyang kwento, specific, mukhang nagtutugma lahat ng kwento, o yung isa na ang depensa lamang ay AI? Kapag mas credible si Zaldi ko, pasok ka agad yung graft and corruption bilang maliwanag na ground doon sa impeachment, tanggal ka agad si BBM. Convicted ka agad siya on the ground of graft and corruption. Aray ko. Talagang makukulong ka talaga. Convicted agad si BBM. Kasi ang pinaka credible talaga na state witness ngayon si Saldico. Kasi sila po yung sila po yung mafia eh. Sila po yung sindikato. Kumbaga sila yung nagplano. Anong gagawin natin? Magkano na nakawin natin? Sino yung mga taong gagamitin natin? Sino yung uutusan natin? Sino yung pagkatiwalaan natin para mangurakot? 'Di ba yung allocables? Bis balance management. Si Cabral lang gumawa nun. Pinagkatiwalaan nila 'yon. Alam yan ni Saldico lahat. Yung mga kontraktor, mga diskaya, mga kontraktor din pala nila. Alam po yan ni Saldico. Kaya nga sabi ho natin, pinaka-credible si Saldico at saka si Orly Gutisa dahil sila po yung nagtutugma ng statement ni Orly Gutisa, pinatutunayan ni Saldico na totoo yung mga malita-malita. Sino ba yung unang nagpaliwanag ng malita? Si Orly Gutisa. Saan ba si Saldico nung nagpaliwanag si Orly Gutisa ng malita-malita niyang i-deliver kay Saldico at kay Martin Romualdez? Di ba sa Europe? Kung ngayon, biglang naglag pinatunayan, doon pa lang, napakatibay na po ang statement na yun, nag-corroborate na po, hindi lang makuha-kuha ng Senate Ribbon Committee kasi pinagtatakpan ho talaga nila itong si Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Tuloy! Lakay. Yung una na final nung Monday, napakahina, napakaikli. Merong mga general allegations, pero nasan yung proof? Nasan yung mga attachment? Alam natin, ang bawat abogado, kahit napakaganda ng allegation mo, pero ang pangit naman ng substantiation mo, matatalo ka. Correct. Kung gusto mong matalo, ganun ang gagawin mo. And yun talaga ang plano nila. Ngayon, dumating yung mga substantive na mga impeachment complaint. Katulad ng impeachment complaint namin. Kami yung pinakabigatin na grupo na gumawa ng impeachment complaint. Exactly. Kasama natin si Manuel Luna, na attorney. Successful impeachment yung ginawa niya sa Comelec Commissioner Bautista before. Nandiyan si Mike Defensor, siya yung endorser ng impeachment ni Erap. Nandiyan si Chavit, dahil siya yung instrumental ng pagkatanggal kay Erap noon. At nandiyan din si Ferdinand Topacio, #1 political lawyer sa Philippines. Ilang araw namin pinaghirapan to. Mali-malita ang aming impeachment complaint. Napakalinis, napaka-comprehensive, napakabigat dahil make sure namin na mako-convict talaga sa lahat ng counts and charges si BBM para matanggal siya sa pwesto. Tapos anong gagawin nila? Ayaw nilang tanggapin? Meron ba silang kinakatakot? Talagang meron kasi nga automatic convicted. Putang ina, ilang araw pala nila yung ginagawa, pati ebidensya no, nagre-resort stem nila, na legal terms, no? Hinimay-himay talaga nila yan. Every articles of impeachment, ganun kakapal ang ebidensya, malita-malitang ebidensya. Kaya ito po, tama ka dito, Attorney Harold Respicio, takot na takot po talaga sila dito sa impeachment dahil paniguradong convict sila dito pag ito ay na tinanggap ng Kongreso. Tuloy natin, Attorney Harold. Nakatakot, hindi na nila tinanggap yung mga kabayan, hindi na rin nila tinanggap yung sa grupo namin. Ang gagawin nila, first thing sa Monday, mamadaliin nila, i-refer kaagad nila sa Committee on Justice para yung mga susunod na complaint for impeachment hindi na tatanggapin. Tandaan natin, sabi ng Supreme Court, merong sinasabi sa ating konstitusyon na once na-file na yung impeachment at nag-take action na yung Congress, ay hindi na pwede within 1 year na mag-file ng susunod na impeachment. 1 year bar rule. Ngayon, pag i-start lamang yung bar, kapag refer na sa Committee on Justice on Monday yung impeachment complaint. Kaya after Monday, barred na tayo from filing impeachment complaint kapag refer na nila yun sa Committee on Justice. Kaya dapat may file na ito before Monday! Ngayon, kung nakalusot lang yung unang impeachment lang, yung walang kwentang impeachment, hindi talaga andar yung impeachment laban kay BBM. Dismiss ka agad yun. Kahit Ang problema ngayon, hindi na nga tinanggap, Attorney Harold Respicio, di wala na. O bukas, Lunes na. So ngayon, pagdating mo doon, baka mag-convene na sila, talakay na yung impeachment na nandyan na po sa opisina ni Bujid Anak ng kagwang mga demonyo talaga. Tuloy impeachment complaint lang namin ang i-refer ninyo sa Committee on Justice. Ipepresenta namin yung mga pinakamagagaling na mga abogado at napakagandang witness si Saldico. Correct. Ang unang impeachment po na ipinail. Although nag-allege siya, pero nasan yung mga ebidensya mo? Nasan yung mga dokumento mo? Nasan yung mga USB attachment mo ng mga video, ng mga statements? Nasaan yung mga proof? Kapag ikaw ang abogado, alam natin na ang alegasyon na hindi sapat. Kahit maglagay ka dyan, pero ang hina mo naman mag-discuss, ang hina mo naman mag-argue, ang hina mo naman mag-presenta ng ebidensya, sinasadya mo talagang matalo yung kaso. Kaya mahalaga na makakuha ka ng magaling na abogado every time na nagtatrial ka dahil baka matalo ka kapag mahina yung presentasyon mo ng iyong kaso. Hindi sapat na nag-submit siya ng complaint, na nag-allege siya ng mga grounds, pero dapat maayos ang presentasyon at mataas yung kalidad ng kanyang ebidensya. Hindi tayo makakaasa na mataas yung kalidad ng ebidensya kung 15 pages lamang yung complaint. At saka yung abogado na nag-file po ay parang connected kay First Lady Lisa Marcos. So nakakatawa talaga parang drama ito. Nakakatawa, parang drama, hindi natin alam kung comedy o drama ito pero nakakainis. Nevertheless, affiliated sa kanila yung abogado, ang pangit, bulok talaga. Nakita namin yung complaint, walang kwenta. Iniinsulto ba tayo ng tao na ito? Iniinsulto ba ang taong bayan? Ganito ang gusto nilang kalidad, ito ang gusto nilang paandarin para itry ang ating presidente. Alam natin lahat na malawakan ang nangyaring pagnanakaw. Alam natin na sila ang gumawa ng pagnanakaw. Panahon na para i-bring sila to account. At ang tanging paraan lamang yan ay magkaroon ng isang competent team na mag-submit at mag-prosecute ng isang maayos na impeachment complaint. At yung numbers game ang impeachment complaints, ang impeachment no, numbers game. Pero evidence-based din naman. So ano ang nakikita nito? Kasi posible bang nag-iisip na rin ngayon ang mga congressmen? Yes, more than a numbers game, it's a people's game. Ang buong Pilipinas ngayon ay naniniwala na sila ang may kasalanan. Meron ng ebidensya. Ang kulang na lamang ay gawin natin yung formal na proseso para tanggalin natin ang ulo ng korupsyon na ito. Si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez.
Balik tayo sa sinasabi ni Attorney Harold Respicio. Talagang Ilocano talaga magpabagsak kay Bangag, no? Mga Ilocano rin ang maghatak sa kanya papundang Kumunoy. Yung sinabi niya kasi na ang pinaka mabigat na witness talaga ay si Saldico. Lahat po ng abogado sinasabi po yan. Kasi kasama sila sa paggawa ng kagaguhan. Kaya nga ito pwedeng magiging state witness ito. Ito si Saldico talaga. Na tingnan mo parang panahon ni Irap, ang state witness talaga na may alam itong si Chavit Singson. So, mukhang ito yung magiging kalalabasan kay Saldico. Na ayon nga po kay Greco Belhica, dating Presidential Anti-Corruption Commission, tawag yan, chairman. Naghahabol ng makurakot sa panahon ni Tatay Digong. Anong sabi niya dyan? If Representative Saldico become a state witness, makukulong si Martin at BBM. Talagang totoo yan. Walang ibang magpakulong at maghatak sa impyerno kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos kundi si Saldico. Dahil si Saldico ay may alam. Ang maganda nito, talagang legit na lumapit po ito sa kampo nila ni Harold Respicio at Mike Defensor na gusto talagang mag-testify talaga sila. Mag-witness, pakinggan natin si Mike Defensor. So, ang kwento ni Senator Ping Lacson, niloko si Pangulo. Pero ang sinasabi ng mga tao at yung sinasabi ni Saldico, hindi totoo yan. Dahil ang Pangulo mismo ang nag-utos na i-deliver yung pera. So, ang layo Ngayon, billion-billion. Grabe, organisado. Pati yung, sabi ko nga sa iyo, yung unallocated funds. Kanina, parang dinidiscuss ko, huwag na tayo mag-usap ng maraming proyekto. Yun na lang Metro Manila Subway. Na sana by 2028, magagamit natin nandyan na. Walang pondo. Maiusan ng traffic sa ating lugar sa Metro Manila. Anong ginawa? Kinuha yung pondo doon, kinilipat sa unprogram allocation, nilagay sa mga pondo, inilagay sa flood control. Inilagay sa mga proyekto na mas malaki kickback. So ito yung mga nakakalungkot, nakakagalit, na bakit ganito yung ginawa sa programa ng infrastruktura, puro korupsyon at hindi inayos ang mga programang ng gobyerno na makakatulong sa taong bayan. Kung Mike, paano nyo po ba na-contact si Saldico? Paano nyo ba pinabot yung kanyang hangarin? Napatibayin po ang reklamo, yung people's impeachment na nyo pong inihahain. Tinanong din ako kanila dyan, MJ. Actually, nag-usap kami ni Congressman Saldico through an intermediary. Hindi ko na sasabihin kung sino, hindi ko na sasabihin kung paano kami nakapag-usap. Pero malinaw doon sa nabanggit niya, willing siya noon sa Blue Ribbon Committee na magsalita. At kung magkaroon ng impeachment case at siya'y pagbibigyan ng magsalita, which is allowed by law, which is allowed by the rules of the House, pwede naman yan yung may Zoom, ay willing siya magsalita upang bigyan pang ng substansya, substance yung binabanggit namin na corruption at yung delivery niya ng pera. Ayos talagang may lumapit kay Mike Defensor. Hindi naman sinabi kung sino, pero palagay ko alam mo baka abogado to ni Saldico para sa akin. Kasi siyempre legal ang pinag-uusapan niyan, abogado yan ni Saldico. Hindi rin na pwedeng sasabihin ni Defensor kung sino. Siyempre yan, kumbaga confidential ho yan. Pero di ba kaya makasuhan si Saldico si Defensor dito na bakit kausap mo ito? May warrant of arrest ito, pero tandaan po ninyo hindi ho ito convicted si Saldico. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito yung pinaka the best na magiging state witness dahil alam niya lahat ng mga pasikot-sikot galamay, baka may mga kudkod pa, baka may mga blue book yan Kung sa panahon ni Rap Sobre, ito blue book talaga kasi sindikato ito. Tuloy po. Dapat pa maghintay ng impeachment hearing kung Mike? Pwede naman siyang magsalita. Marami naman siyang subscriber followers sa Facebook. In fact, hinahanap yung mga statement niya ngayon. Last video niya, November pa. Lumipas na po ang New Year, lumipas na po ang Pasko. Asa na raw po yung mga pasabog ni former Congressman Saldico? Well, MJ, sa totoo lang, yung mga video na ginawa niya is enough to be an evidence. Ang sinasabi lang ng gobyerno, hindi yan pwede kasi daw hindi under oath umuwi siya dito. Kaya nga sinasabi niya, yung binanggit namin kaso on graft and corruption and delivery ng mga SOP, ay gawin niya ulit under the impeachment proceedings. At kung papayagan ng Kongreso, this will be under oath at magiging official to. Kaya yung mga additional pasabog, okay naman. Pwede naman siya magsalita pa kung ano pa alam niya. Pero batay dun sa ginawa naming kaso, na mga sinabi niya, willing siyang magsalita under oath, under the rules, para magsalita dito. So, I don't think MJ kailangan niya pang idagdagan kung ano yung mga sinabi niya. Ang problema lang lahat ng sinabi niya, hindi pa ito naging official Hindi pa ito nagkaroon ng tinatawag nating pagtatanong sa kanya. Ano ba talaga yan? Ano nangyari? For example, sinabi niya yung asukal, sinabi niya yung 2 billion a month, sinabi niya yung 25 billion. Hindi dapat matanong din siya. Paano mo mapapatunayan na ikaw nag-deliver ng 25 million, sa amo binigay yan, sino mga taong involved? And that can only be achieved pag pinayagan siya sa isang official hearing ng ating Kongreso under an impeachment process. Kasi hindi naman siya pinayagan sa Blue Ribbon Committee. Okay, tama yan, Mike Defensor. Kasi nga, ang taong bayan nga, nahihiwagaan nga, bakit tatahimik si Saldico? Di ba kaya nagkasundo na si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico? Pero ito, maganda ho itong improvement, no? Kasi nga, nakipag-kausap, no? Itong si kampo ni Saldico sa mga nagsampa ng impeachment labang kay Bongbong Marcos. So, isa lang ang ibig sabihin. Willing talaga si Saldico, nakalad ka rin si Bongbong Marcos papuntang impyerno kasama si Martin Romualdez. Ang dami niyang alam Si Lisa Marcos, pati si Sandro, dahil sa kanya, pati yung pamangkin kapatid ni Lisa Marcos, yung sibuyas. Di ba? Bigas. Mga scam ng bigas. Di ba? Kaya nga sumisipa daw yung presyo ng bigas dahil din sa kanila Sila yung mga hoarder. Pati yung sibuyas na 800 pesos ang kilo. Kagagawan din po nila yan. Alam yan ng taong bayan, itong si Lisa. Itong talagang pamilya ang nagpapahirap sa atin mga Marcoses. Kaya nga ako, sana payagan ng impeachment court kung sakali matuloy
Sana nga, kahit nga sa Senate Blue Ribbon Committee, dapat pinayagan na yan ni Pampi Lacson Pinky. Kaso nga, hindi pinapayagan dahil siyempre alam nila, madadali ang puo nila na si Martin at si BBM. Kaya protect at all cost ang mga hinayupak dito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Kasi kung ako Senate Blue Ribbon Committee, ay putang ina, wala naman akong pinoprotektahan. Ito may magsasalita kasama sa sindikato. Pagbibigyan ko ito para malaman at magkaroon ng hustisya ang lahat ng biktima ng pangungurakot ng gobyernong bangag. Tuloy po. So dito, kung pinayagan siya, napakalaking bagay nito. Po, last na lang Tama. kung sa akin, at saka baka mag-round to ako mamaya bago si partner Admar. Baka raw makasuhan kayo, sir, ng harboring a criminal. Dahil Ano kay ba Saldi kaso ko. ng harboring criminal? Ang layo niya. Baka naman lang, katabi ko siya. Well, bahala sila kung anong sabihin lang. Pero paano ko siya sa harbor ng MJ? Wala naman dito. O paano yun? Ang layo-layo niya. Exacto. Kung siguro katabi ko siya, sabihin lang harboring a criminal. Pero ang ibig lang sabihin niyan, pag ginawa nila yan, ayaw nila talaga matinig yung totoo. Ayaw nila maging official. Now, to make it official, under oath, what Saldico will be stating before the committee. And mind you, MJ and Admar, hindi naman yung nagsalita lang siya Subjected siya sa pagtatanong, subjected siya sa kung anumang criticism or maybe comment, manifestation of the committee. So, hindi sa palagay ko ano yun. Hindi ba yung committee, pag pinayagan nila, hindi lang naman si Saldico na one way na magsasalita Hindi, pirahin nila at sabihin nila kung anong hindi totoo pagsusunod ni Saldico at willing naman si Saldico na umarap sa ganun. Eksakto. Takot na takot ka kasi sila mahubaran ang totoong katotohanan, o tika. Dahil tama dito si Greco Bilica. Talagang makukulong ka Bungit. Ayaw naman nila makulong si Bungit at si Martin, di ba? Pantilo Lacson. Bakit kay Las Cañas? Sa panahon ng 19 Congress, ginagago si Tatay Digong Bayazum. Ilang witness yung Bayazum? Pero ito putang ina, harap-harapan pag nanakaw sa kaban ng bayan, trilyon-trilyon. Bakit hindi pinagbigyan si Saldico? Kasi takot silang makulong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag, tuta soto, Pantilo Lacson. Tuloy po natin si Defensor. Ano pong mangyayari halimbawa po sa Lunes? Tatanggapin na pati yung sa yung mga makakaliwang grupo, yung kanilang second impeachment sa inyo po, third impeachment complaint. Ano po ang magiging proseso po nito? And sino yung pipili kung saan ang uusad? Well, Admar, napakaganda ng tanong mo. Actually, isa din sa mga bagay na pinag-usapan namin. Ang nakalagay sa Ligang Batas, at ito in-affirm na ng Supreme Court sa kaso ng ating Vice President, Sara Duterte. Ang sabi nila, pag may nag-file, ministerial immediate, ibibigay mo dapat sa Speaker's Office. Tama. Pagdating ng Speaker's Office, may 10 araw yan para Nasasagot. ilagay sa plenaryo. Yan ang sabi ng Konstitusyon. But under the House rules, within 10 days, pag binigay mo sa plenaryo, ang gagawin ng House, ibabato mo na sa Rules Committee. From the Rules Committee, i-agenda na naman nila yan, at pagkatapos, babalik sa plenaryo, at sabi na sa Ligang Batas, within 3 days, kailangan ibigay nyo sa Justice Committee. Committee on Justice. So, yung term na within, yun yung delikado ron. Kailan mangyayari? For example, tinanggap na ngayon yung, alam mo nung una, Adman and MJ, sinasabi ko, welcome lahat ng impeachment complaint ng yung una kay Attorney De Jesus, yung kay Makabayan, saka sa amin. Sabi ko, okay lang yan. Pagdating ng committee hearing, pag-usapan natin. May consolidation ba yan? Issue ng Committee on Justice yan? O iti-take up yan one by one? So, para din yung batas na tinitingnan lahat ng mga proposal, tinitingnan lahat kung ano yung mga impeachment complaint, and then they will judge on basis of the form and substance. Ang mabigat dito, tinanggap yung unang impeachment, Yan ang pinadala sa problema. Speaker's Office, yung dalawang impeachment, doon Hindi pa lang sa tinanggap. pagpapareceive sa Secretary General's Office, hindi na nila ginawa. Doon ako na, iba na ang aking pananaw. Ang aking pananaw ay yung unang impeachment ay isang kalokohan, isang scam, peke. Tama ka dyan, Mike Defensor. Yan din po ang yan din po yung interpretasyon ng maraming Pilipino at mga political analyst, lalo na mga political vlogger. Scam piki po talaga. Tama kami, na-scam talaga kami. Kami sa Berada Aguila, unang-una. Paniwalang-paniwala kami dun Kasi napakaganda ng articles of impeachment. Pero malaman-laman natin, walang substance, walang dokumento, walang supporting documents, walang ebidensya. 4 pages, impeachment complaint. Kaya nga pagdating kay Bojo D. opisina, sabi ni Bojo D, wala to, basura ho ito. Basura talaga. Kasi sinadya ho ninyo. Ang tanong, bakit po tinanggap ninyo kung basura yan? Meron bang impeachment complaint na ganun lang? 4 pages lang? Isinasadya ninyo yung ginagawa ang taong bayan, ito ay kalukuhan, ito ay panlilito sa maraming Pilipino. O ito ngayon, may mga lehitimong nagsampa ng impeachment, hindi tinanggap ng mga buhaya. Kasi alam nila, merong substance, merong evidence. May mga ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga paratang dyan sa articles of impeachment laban kay Bongbong Marcos na sabi nga ni Atty. Harold Respicio, pinagpuyatan namin yan, pinag-isipan namin yan, ilang araw namin ginawa para makonvict talaga itong si Bongbong Marcos, pero hindi talaga nila tinanggap. Putang ina, malitang ebidensya Tuloy Gusto nila, yun lang ang pumasok at yung dalawa wag makapasok. Yan talaga. Para pagdating doon sa Committee on Justice, which is already an initiation of an impeachment, yun na yung definition ng Supreme Court, papatayin na nila. Kusa. So, ito yung sitwasyon natin sa ngayon, Admar. Kung ito'y napunta na sa Speaker's Office, paano sa Lunes? Pwede ba kami mag-apply? O ito bang impeachment na final nila, immediately, i-refer sa Justice Committee. Immediately ilalagay sa order of business ni Speaker at doon sa committee, doon sa plenary, ay i-refer na sa Committee on Justice.
Ito yung mga nakakatakot na hakbanin nila. Kasi pag ginawa nila yun, of course, ang posisyon ko, ito yung labag sa saligang batas. At syempre, sa pangkalahatan, talagang kalokohan. Correct. Inunahan nila at inayos nila yung proseso para yung mga totoong impeachment case ay hindi makapasok. Nakikita nyo, baka Kalukuhan talaga ho kasi nga unang-una, putang ina, abogado ni Palaka. Galing laban sa galit na best friend niya noon, nakalaban na ngayon na si sino yun? Glenn Chong. Nasabi ni Glenn Chong, sasampalin kita baliktaran eh. Bakit? Pagkaharap kita, sasampalin kita baliktaran. Putang ina, abogado pala ni Lisa yun. Mahal ang bayan nito. Sana makulong kang abogado ka. Okay, Ninang. Tuloy po. baka ma-strike to na naman sila sa Korte Suprema. Oo, totoo yan, Admar. Pwede sila ma-strike sa Korte Suprema. Kasi Exactly. nga, nung nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, sinabi naman ng Korte Suprema, naintindihan namin, politika yan, naintindihan namin, may legal na proseso, pero higit sa lahat, ay kailangan natin respetuhin yung sinasabi na sa ligang batas, yung esensya at espiritu ng probisyon ng ating konstitusyon, na respetuhin yung proseso. Tama. Kunyari, may mga nag-file within 10 days, sa 10 araw, nag-file sila pare-pareho, pakinggan natin. Tingnan natin ano ba yung mga sinasabi. At batay din sa Korte Suprema, sinasabi nila, pakinggan nyo rin yung tina-charge ninyo. Kung sino yung ini-impeach ninyo, kailangan din sila magkakaroon ng pagkakataon na makapagsalita. Pero kung gagawin nila, para bang pumasok to, inuna to, tinapos, dinismiss, ay yung dalawang sumusunod na kay Makabayan at yung people's impeachment, hindi papalusutin, kalokohan yan. Tapos sa akin po, may pag-asa pa, no? May pag-asa pa yung impeachment complaint. Ayan. Tanggalin na natin ito. Talagang makukulong si Bungit. Kasi sabi man 'di ba sa batas na 10 days, no. Kailan ba nagsampa si yung Bugos na abogado ni Lisa? Lunes. So Lunes, Miyerkules. 5 days, 5 working days. Oh, 5 pa naman 'yan. 5 days pa. O di pagdating sa Lunes, pang-6. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes pwede pa. Next week magsampa. So hindi pa po pwedeng pag-usapan nila yung impeachment kung mag-convince sila bukas. Kasi marami namang yan eh. Pag-uusapan pa yung mga buhaya dyan kung paano mapuno ang kanilang mga bulsa, di ba? Hindi pa yan magko-convince. So may chance pa. So makapagsampa sila ng impeachment malamang bukas. Pag nangyayari po yan, sigurado, wala na pong magagawa ang Secretary General ni Palaka na si Garapal ay tatanggapin po yung impeachment na yan. Kasi, teka lang, bakit ba kayo takot sa impeachment? Kasi kung nakikita ninyo, hindi impeachable, walang ginawa si Bangag na impeachable offense, iputang inahayaan nyo yan. Tanggapin nyo po yan. Nang tanggapin yung lahat ng impeachment. Pagkaalam ko magkaroon ng consolidation yan, di ba? Maraming magsasampa ng impeachment. Magsusumite. Kunyari, 4 yan. So within 10 days, 4 nagsumite. Kukonsolidate na lang natin ito. So ngayon, pagsamasamahin na lang natin sa isang impeachment complaint na lang ito, mag-consolidate. O ikaw, hindi namin yan, ito na lang. So ang mangyayari, may pag-asa pa. So dasal na lang po tayo na yung mga buhaya, bumalbaliktad ang mga budhi at makonsensya doon sa mga biktima ng baha at biktima ng mga pangungurako at maraming nang matay at nawalang pamumuhay at kabayan. Sana makonsensya kayong mga buhaya kayo. Lalo ka na, Jinky! Luistro! Anak ka ng kagwang, idol mo pa naman si Tambaloslos. Anyway, ano sa palagay nyo? Kaya bang ibabaon ni Saldico itong magpinsang mga buhaya, Martin at saka Bongbong Marcos, papuntang impyerno?